Good morning sa inyong lahat. Kamusta ang inyong mga araw? Welcome back to my channel, SL Nepal. So, today, I think, time check, 11:35 na ng umaga. And tapos na akong magluto ng lunch namin. Pero hindi pa kami kumain kasi wala pa si Santos. So, I think nasabi ko sa inyo yesterday na may pinaprocess siya. And mamaya-maya, ihahatid ko yung food ni Champ. Kasi ang lunch break nila is around 12:30 ganun. So, medyo maaga pa. Kaya, andito muna ako sa aming room. Tulungan ko dapat si Habi na mag-edit. So, paunti-unti, natututunan ko yung pag-edit ng mga videos namin. So, i-arrange ko na sana siya, pero nakita ko, ayan naka-arrange na siya. Sandali lang. So, ayan na. Naayos na. Kasi ang ginagawa ko is, eto sana, ilalagay ko yung mga video clips na na-shot ko is i-upload ko. Kasi naka-upload na pala. Pati yung isising ko sana yung voice. Pero, okay na pala. So, siya na yung naglalagay ng mga effects. Eto yung aming upload for tomorrow. For today. Ayan. So, ang tawag nito? Ayun. So, yan lang muna for today. Update ko kayo later. So, pala, sabi ko update ko kayo maya-maya. Bigla ko kasi naalala while gumagawa nito. May nag-comment last time regarding doon sa curious sila sa public school dito sa Nepal. So, ngayon, kasi dito sa Nepal, ang parang naging tradition na ba or culture na matatawag na pagka ang parent is medyo parang masabi nating middle class na yung sweldo, automatic ang ini-enroll nila yung kids nila sa private school. So, mostly yung mga nasa public school is mga low-paying jobs. Parang ganon. So ganon. Kasi sobrang laki ng difference ng tuition fee ng private at ng public. Sa public kasi, siguro mga 200 rupees, 300 rupees, ganyan. While sa private school, bukod sa tuition fee, or enrollment fee, admission fee ang tawag dito sa Nepal. Bukod doon, sa admission fee na mataas, may monthly pang babayaran na monthly tuition fee. Parang sandali lang. Meron ngang binigay si Champ na na tuition fee. Ayun, monthly fee. Tapos bukod doon, ganito yung pagbabayad sa by bank nagbabayad ng tuition fee. So, bukod dun sa monthly fee, merong computer science fee, yung sa computer ba, monthly yon. Bukod dito, may binayaran pa kaming anong tawag nito? Admission fee nung starting ng school year. So, ganon, sobrang taas ng bayarin ng private school. Kung i-compare ko yung bayarin ng private school dito at private school dyan sa Pinas, tingin ko mas mahal pa rin dito sa Nepal ba. And the quality of education, mas magagaling ang teachers natin sa Pilipinas. Kaya lang syempre, nandito kami nakatira, kaya dito namin pinag-aaral si Champ. So, iyon, ano pa ba? Kasi parang iyon nga, katulad ng sabi ko, naging culture na rin dito na pagka medyo nakakaluwag-luwag, medyo mataas ang sweldo, automatic, private school yung nila, yung child or children nila. Ganon. So, yun lang muna ang aking ma-share for today. And tingin tayo, mamaya gagawa ako ng pizza. And kasi dapat yung parang veg lang ba. Yung dalawang boys nag-request na naman ng parang chicken barbecue daw. O since wala akong barbecue sauce, gagawa ako ng homemade barbecue sauce mamaya. So, maya naman ulit. Kita tayo.
So, okay. So, etong mga to, katatapos ko lang maligo. And then, katatapos din namin magmerienda ni Champ. Ito, mga walnuts to. So, ang hirap niya kasing kainin. Ang hirap niyang buksan. So, ang gagawin ko, bubuksan ko na siyang lahat. Tapos, transfer ko siya dito. May nabuksan na ako, tapos binigay ko kay Santos. Isang bote rin na ganito. So, pakita ko sa inyo kung paano siya buksan. Ang hirap niya kasing buksan. Okay. Ayan. So, gamitan natin ito. Ayan, ganyan siya. Minsan may iba siya, empty ba? Nadudurog. So, meron din kaming ganito sa village tanim. Pero ito, galing to ng Actually, bigay lang sa amin to nung nakaraan, kung naalala nyo. Nung may bisita kami para sa padasal kay tatay. So, binigay lang sa amin to. Pero etong ganitong klase is from China. Ay, mali ako nalagay. Dito dapat siya. Tapos, meron kami, nung nakaraan, hindi ko sure, nung nagpadala yung biyanan ko, kung napakita ko sa inyo. May binigay siyang ganito. May pinadala silang ganito. So, bukas lang tayo, ganyan. Kasi as in, sobrang hirap niyang buksan. Ganyan yan, oh. Ayan. Para siyang brain. Okay, so tapusin ko lang to. Tapos dito ko siya nilalagay. Para, anong tawag nun? Mabilis pag kinain. Kasi natatagalan ako, magbubukas ka, ang tagal-tagal buksan. Parang yung crab ba, yung alimasag pagka kinain mo, ang tagal bago buksan. Ganun din siya. Kaya piniprepare ko na para kakain na lang. Kalahating bote na ako at ito pa ang aking bubuksan. Tuloy natin ang pagkakat. So, ayan na. Nakaisang bote na tayo. Actually, pangalawang bote na to. Ayan. Tapos, ito na lang yung natira. Ganito nakarami yung pinagbalatan. So, grabe. Takes a lot of patience para buksan tong walnut na to. Napakahirap buksan. So, ngayon, pagpatuloy ko lang to. And then, diretso na tayo sa paggawa ng dough maya-maya. Okay? So, ayan, gagawa na tayo ng dough. Warm water to, 1 cup. Sugar, 2 teaspoon. 2 teaspoon ng sugar. So, i-dissolve lang muna natin yan hanggang sa matunaw yung, hanggang sa matunaw yung asukal. Okay? Hanggang sa matunaw yung asukal. Warm water naman yung gamit ko. Dissolve ko lang to. Tapos, lagyan ko ng yeast, 2 tablespoon din. Ay, teaspoon pala. Okay, 2 teaspoon ng yeast. Tapos, lagyan natin ng 3 cups na flour. Cover lang natin for the meantime. 3 cups. 1, 2, ipa-rice lang natin siya hanggang maging doble ang size. Okay? Dito naman tayo so gawa naman tayo nitong barbecue sauce. Yan ko siya ng ketchup. Tansyahang measurement lang to. Tapos, ketchup, tapos sugar. Kailangan pa palang i-salin tong sugar.
brown sugar. Wait lang. Okay, so ayan, ketchup. Tapos, lang tayo ng asukal na pula. Sugar. Puro tansyahang ano lang to. Okay, and then, honey. Konti lang na honey. And then, vinegar. Dapat to, apple cider vinegar. So, since wala akong apple cider vinegar, magdato puti tayo. And then, salt and pepper na lang. Konting salt and pepper. Ayan, ganyan lang. Tapos, actually, nag-marinate na ako ng konti lang naman yung gagawin. Yan, tapos addin ko lang dito. Or di, baligtad pala. Ito na lang isalin ko. Yung mga chicken. Tapos marinate ko lang siya ng mga 30 to 1 hour. Yan, i-caramelize muna natin itong sibuyas. So, ayan na yung chicken barbecue na ita-toppings natin. Okay, tingnan natin kung ready na itong ating dough. Janjararan! Ayan, nag-double na yung size. So, pwede na yan. Gawa na tayo ng dough. So, bale, ito yung gagamitin kong pizza plate. So, mag-form na tayo ng dough. Ka-size, almost ka-size niya lang yan. Hindi bilog ba? Gawin na natin dito. So, ayan. Ganyan lang siya habang preheat ko. So, yung isa naman is ilalagay ko sa, anong tag nito? Sa air fryer. Air fryer ang gagamitin ko. So, tingnan natin kung ano yung mas masarap. So, ayan na ang ating mga ingredients. Ito yung pizza sauce na binili natin. Tapos, ayan, cheese at saka yung chicken. So, preheat na rin ako nung air fryer. Start na tayo kasi baka mag-ano na yung ano. Lagyan ko lang to ng mga tusok-tusok. Pizza sauce. Parang ang flavor nito, anong tawag nito? Yung butter chicken ng pizza sauce. And then, lagyan ko nitong mga onion. Mabilis lang mag-preheat yun eh. So, yan na ang ating first batch na ito ilalagay ko sa, ang tawag nito, doon sa air fryer. Tignan natin anong lasa. So, ayan, init na siya. Lagay na natin. Medyo mainit. Oops. Pakasan natin ng konti. So, while nag-init ako niyan, ito yung sa air fryer naman. Ayan siya. Kita niyo ba? Ayan. Okay, let's see the result. Pizza natin. Ito yung gawa, yung nilagay ko dun sa may gas stove. Nagamit lang is yung kaldero. Tapos ito yung unang salang ko sa air fryer. Mukha siyang toasted, di ba? Nasunog kasi malakas pala yung ano ko, yung naka 180 degree ako. So, ngayon, ito yung second batch sa air fryer. Dinikrease ko yung, yung init niya. Kaya, parang pareho na lang din siya nung sa gas stove. So, 3 yung nagawa ko kasi supposed to be 4. May sobra pa ako ng dough. So, next time naman iyon kasi kulang sa anong tawag nito? Kulang sa cheese. Nakalimutan ko kasi mamili ng cheese. So far, tingin ko, ano sa tingin nyo? Aling pizza yung maganda ang gawa? Or may maganda bang gawa? So, comment down below.
Ayan, gas stove. Ito yung sa air fryer, first batch, and air fryer, second batch. Does it taste like pizza? Not bad. Could have been more cheese. Nice. Everyone. So, nandito na ako ulit sa aming kwarto at magpapahinga na. Tapos na kaming kumain nung pizza na ginawa ko. So far, so good naman yung lasa. So, yun lang muna for today ang ating video. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood ng video na ito. So, konting-konti na lang po, magwa 1K na tayo. So, maraming salamat sa aming mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa amin. At sa lahat po ng hindi pa nagsusubscribe, baka naman po pakiclick yung subscribe button below and the notifications bell na din para updated kayo sa aming mga upcoming videos. So, please, 1K na tayo. Konti na lang po. Maraming salamat. Magandang gabi, everyone. God bless. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.